Marshall Peak, Kabanata 4025. Totoo o peke? Makalipas ang kalahating oras, sa loob ng kuweba ng Origin Magnet Mountain sa ilalim ng lupa, dalawang napakalaking figure ang lumabas na parang isda. Nanguna ang Scarlet Worm, at sumunod na malapit sa likuran ang Earth Dragon. Mahigit 10 figure ang nakatayo sa napakalaking ulo ng Scarlet Worm. Matapos makitungo sa mga taong nagtatago sa kailaliman ng kuweba na gustong mangisda sa magulong tubig, diretsong umalis si Yang Kai. Matagal na ring umalis si Ding Yi. Bagamat malinis na ang mga Yuan Magnetic Divine Stone sa paanan ng Yuan Magnetic Mountain, hindi ito nangangahulugan na wala ng Yuan Magnetic Divine Stones. Ang buong Yuan Magnetic Mountain ay umaabot ng libu-libong milya, na umaakit sa hindi mabilang na mga cultivator upang galugarin at maghanap. Kahit na malinis ang maraming reserba sa ilalim ng lupa, ngunit bukod sa mga reserba sa ilalim ng lupa, ang buong Yuan Magnetic Mountain ay napuno ng mga pagkakataon. Gayunpaman, ang kalidad ng mga Yuan Magnetic Divine Stone sa labas ay tiyak na hindi kasing ganda ng mga nasa kailaliman. Pinangunahan ni Ding Yi ang daan-daang tao sa Yuan Magnetic Mountain. Hindi lang iyon, nagpadala pa siya ng mensahe pabalik, na tinawag ang natitirang ilang libong tao. Monopolisado nila ang bulubundukin sa daan-daang milya at hinukay nila ang 3 talampakan sa lupa. Paglipad pababa, bahagyang bumuntong hininga si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, sa huli, wala pa rin siyang mahanap na Yuan Magnetic Divine Stone sa itaas ng 7th grade. Ang dahilan kung bakit hinaranggan niya ang daan sa pasukan ng daanan ay higit sa lahat dahil dito. Sa kasamaang palad, sa huli, umahan pa rin siyang walang dala. Hindi niya mahanap ang isang Yuan Magnetic Divine Stone sa ilalim ng lupa, kaya malamang na walang pag-asa sa ibabaw ng lupa. Pinagmasdan ni Yuhi ang kanyang ekspresyon at alam niya kung ano ang iniisip niya. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Hindi pa ba sapat ang 6th grade? Bakit mapilit ka?" Tila sabik siya kay Yang Kai na paikliin ang ika-6 na baitang kapangyarihan ng elemento ng metal, na nagdaragdag ng gasolina sa apoy sa lahat ng oras. Hindi mapakali si Yang Kai sa kanya. Nakatingin lang siya sa 12-dosenang taong lumilipad mula sa malayo. Nang makalapit ang 12-dosenang mga tao, pinagdikit nila ang kanilang mga kamay at sinabing, "Pagbati, 6th Master, 7th Master." Habang nagsasalita sila, ang kanilang mga mukha ay puno ng panatismo. Tumingin si Yang Kai kay Guo Ziyan na may kahina-hinala. Sinabi ni Guo Ziyan, "6th Master, ito ang natitirang mga kapatid sa ilalim ng aking pamumuno. Medyo malayo sila rito noon, kaya hindi sila nakarating sa oras. Pagdating nila, nasa ilalim na kami ng lupa, kaya nagpasya akong hayaan silang manatili sa ibabaw." Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Pagkatapos niyang maging 6th Master ng Crimson Star, naglaan si Crimson Star ng daan-daang tao sa kanya. Dati, 30 tao lamang ang dumating, at ang natitirang 12-dosenang ay natipon lamang ngayon. Wala pang 100 tao ang hindi karapat-dapat na banggitin kumpara sa libu-libong tao ni Ditian. Gayunpaman, ito lang ang mga subordinate ni Yang Kai ngayon. Ano ang sitwasyon sa itaas? Tumingin si Guo Ziyan sa isa sa mga batang cultivator at nagtanong. Ang binata ay humakbang pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamay. "Great Commander, kami ay naghahanap ng mga banal na bato nitong mga nakaraang araw, ngunit ang mga natamo ay hindi masyadong malaki. Ang high grade ay isang 3rd grade Yuan Magnetic Divine Stone lamang." Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang 3rd grade Yuan Magnetic Divine Stone. Lumingon si Guo Ziyan kay Yang Kai. Naunawaan ni Guo Ziyan at sinabing, "Itago mo ito para sa iyong sarili." Alam niya na si Yang Kai ay nakakuha na ng halos 20 piraso ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones, kaya paano siya magiging interesado sa isang trivial na 3rd grade Yuan Magnetic Divine Stone. Tuwang-tuwa ang binata. "Salamat, 6th Master." Bagamat siya ang nakahanap nito, kung ipipilit ni Yang Kai na kunin ito, kailangan niyang iabot ito gamit ang 2 kamay. Ngayong sinabi sa kanya ni Yang Kai na itago ito, natural na siyang masaya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, sinabi ni Yang Kai, "Commander Guo, kunin mo ang mga kapatid at manatili rito. Kung lumitaw ang isang mataas na gradong banal na bato, iulat ito kaagad." Sa huli, medyo ayaw pa rin niyang sumuko. Bagamat hindi mataas ang mga pagkakataon, paano kung may nakakita talaga ng 7th grade Yuan Magnetic Divine Stone sa Yuan Magnetic Mountain na ito? "Oo." Magalang na tumanggaw si Guo Ziyan. "Kunin mo ito." Naglabas si Yang Kai ng butil at ibinigay kay Guo Ziyan. Kinuha ito ni Guo Ziyan at may kahina-hinalang nagtanong, "6th Master, ito ay Space Spirit Bead." Isang Space Spirit Bead ang lumitaw sa kamay ni Yang Kai. Ang 2 butil na ito ay magkapares at may misteryosong koneksyon sa isa't isa.
Huwag mo itong ilagay sa iyong space ring, dalhin mo lang ito. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Yang Kai. Si Go Ziyan ay natural na sumunod, lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa gilid at sinabing. Pero Sixth Master, kahit na ang ilang dosina sa atin dito ay mas malakas kaysa sa ilang struggler, sa huli ay napakakaunti sa atin. Kung talagang may makikita tayong magandang bagay, at makipag-away sa iba, kung wala ang Sixth Master dito, natatakot ako na hindi tayo magkatugma. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Sinulyapan siya ni Yang Kai. Medyo nahihiyang ngumiti si Go Ziyan at itinuro ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon sa malapit. Gusto ng hamak na ito na hilingin sa Sixth Master na panatilihin ang isa sa kanila, mas mabuti ang Earth Dragon. Sa ganoong paraan, kung magiging masama ang sitwasyon, maaari tayong magkaroon naghukay ito ng butas para mas madali tayong makatakas. Natawa si Yang Kai. Masyado kang nambobola. Sige. Ipaubaya ko silang dalawa sa iyo. Tuwang-tuwa si Go Ziyan. Maraming salamat, Sixth Master. Sa dalawang kakaibang hayop na ito, wala siyang dapat ikatakot maliban kung kumilos ang isa sa ilang malalaking puwersa. Pupunta ka ba? Lumingon si Yang Kai kay Yuhi. Kinagat ni Yuhi ang labi niya at ngumiti. Kahit saan pumunta si Yang Master, natural akong susunod. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata at inabot upang hawakan ang kanyang braso. Sa pagdalaw ng kanyang divine sense, agad siyang nawala sa lugar. Lahat ng mula sa Crimson Star Sect ay natulala. Walang nakakita kung paano nawala si Yang Kai, ngunit sa ilalim ng pangunawa ng kanilang divine sense, hindi na nila maramdaman ang aura ni Yang Kai. Space Divine Technique. Si Go Ziyan ay may hitsura ng pagkahumaling. Gamit ang divine technique na ito, kahit na malaki ang Great Cosmological Abyss, wala siyang mapupuntahan. Lumapit ang binata kanina na may palihim na tingin at sinabi sa mahinang boses. Commander, may narinig kaming hindi kapani-paniwalang balita kanina, pero hindi namin alam kung totoo o hindi. Ano ang iyong narinig? Sumulyap si Go Ziyan sa kanya. Humalaklak ang kabataan. May nagsabi na ang ating Sixth Master ay pumatay ng isang Heaven Opening Realm Cultivator sa isang hampas ng sibat. Sinasabing ang Heaven Opening Realm Cultivator ay ang pinuno ng ilang Mystic Cloud Association na tinatawag na Liao Yibay. Napakalinaw ng mga chismis. May sumimangot at nagsabi, Commander, baka may gustong pumatay sa Sixth Master natin sa pamamagitan ng pagsuyo. Nabalitaan ko rin na napakalakas ng Sixth Manager natin. Sa lakas ng Emperor Realm, nagawa niyang patayin ang Poison Matriarch at Ganhong, na pinipilit na pumasok sa Crimson Star. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang Heaven Opening Cultivator sa isang galaw ay medyo hindi pa rin makatotohanan. Malamig na ngumuso si Go Ziyan. Sa tingin mo ito ay hindi makatotohanan dahil hindi mo pa ito nakita. Sa sandaling ito ay sinabi, ang mga ekspresyon ng dose-dose ng mga bagong dating ay nanginginig, at ang kabataan ay nagsabing nagulat. Commander, ang balitang iyon ay hindi maaaring totoo, tama ba? Sinabi ni Go Ziyan. Nakita ng commander na ito ang walang katulad na divine power ng Sixth Master sa kanyang sariling mga mata. Paano ito mali? Nagkaroon ng isang pagsabog ng hininga dahil ang dose-dose ng mga tao ay hindi nang ahas na paniwalaan ito, ngunit sinabi ito ni Go Ziyan ng may katiyakan, kaya paano siya nagbibiro? Si Go Ziyan ay mukhang dismayado. Bagaman ang commander na ito ay isang second-grade Heaven Opening Realm Cultivator, sa Great Cosmological Abyss, malamang nadurugan ako ng Sixth Master gamit ang isang daliri. Napaawang ang sulok ng bibig ng binata. Masyadong mahinhin si commander. Dahan-daang umiling si Go Ziyan. Narinig mo lang ang tungkol sa Sixth Master na pinatay si Liao Yibay sa isang spear strike, ngunit hindi mo alam na bago iyon, ang ating Sixth Master ay pumatay ng daan-daang tao sa Thunderlight Sect, at kahit na si Bijian ay namatay sa kanyang mga kamay. Napatulala ang lahat at seryosong tumingin kay Go Ziyan, na parang gusto nilang makita kung nagbibiro siya. Sa kabilang banda, ang dose-dose ng mga tao sa likod ni Go Ziyan, dahil nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang labanan, ay nagalak pa rin sa pagbabalik tanaw. Bagamat si Yang Kai ay may tulong ng Scarlet Flood Dragon noong panahong iyon, kung iisipin, kahit na wala ang Scarlet Flood Dragon, ang lakas ng Sixth Master ay hindi mapigilan. Bamulong ang kabataan. Kung gayon, totoo rin ang bagay tungkol sa pagharang ng Sixth Master sa kalsada at pagnanakaw ng libu-libong tao. Dahil hindi gaanong mga tao ang nakakita ng labanan sa Thunderlight Sect, kakaunti ang kumalat na balita, ngunit ang pagpatay ni Yang Kai kay Liao Yibay sa isang hampas ng sibat at pagharang sa kalsada sa pasukan ng Underground Passage ay nasaksihan ng libu-libong tao. Ang ating Sixth Master ay isang hindi kapani-paniwalang figure. Ang masundan siya ay ang ating kapalaran. Pagkatapos magsalita ni Go Ziyan, tuwang-tuwa ang isang cultivator sa kanyang likuran. At napakamapagbigay din niya.
Sinabi ng Sixth Master na hanggat magagamit nating magkakapatid ang ani sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung ito ay 4th grade, 5th grade, o 6th grade, maaari nating hilingin sa kanya, at ito ay magiging pareho sa hinaharap. 5th grade o 6th grade. Totoo ba yan? May mga taong hindi naglakas loob na maniwala. Ang 5th grade ay nagkakahalaga ng 1.5 milyon, at ang 6th grade ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Ang mga ganitong bagay ay maaaring basta-basta ipamimigay. Gaano kalakas ang loob ng Sixth Master? Tumawa si Gou Ziyan. Totoo man o hindi, malalaman mo kapag bumalik tayo sa pagkakataong ito, ngunit sa palagay ko ay hindi babalikan ng Sixth Master ang kanyang mga salita. Pumalakpak ang kanyang mga kamay, naging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Sige, huwag tayong magpatagal, magmadali at mag-abala. Baka may mahanap pa tayong mataas na kalidad na Yuan Magnetic Divine Stones. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso si Gou Ziyan sa Earth Dragons. Ang mga Earth Dragon ay mga eksperto sa paghuhukay ng mga butas, kaya kahit na mas kaunti ang mga tao nila, kung ginamit nila ng maayos ang Earth Dragons, ang kanilang ani ay maaaring hindi mas masama kaysa sa iba. Sa Star City, ang mansyon ni Yang Kai. Sa gilid ng silid, nang may dumaan na figure, lumitaw na rito sina Yang Kai at Yuhi. Natigilan si Yuhi, lumingon siya sa paligid at nag-alinlangan. Ito ang Star City. Siya ay may ilang impresyon kay Yang Kai. Oo. Itinulak ni Yang Kai ang pinto at lumabas. Malapit na sumunod si Yuhi sa likuran at hindi sinasadyang sumigaw. Maaari kang mag-teleport ng 10,000 milya. Ang Yuan Magnetic Mountain ay 10,000 milya ang layo mula rito. Sa loob lamang ng isang hininga, ibinalik siya ni Yang Kai mula sa Yuan Magnetic Mountain. Kahit na si Yuhi ay may karanasan at may kaalaman, hindi niya maiwasang mabigla. Ang Space Divine Technique, napakalakas ba nito? Kung ganoon nga ang kaso, sino sa mundong ito ang makakapatay kay Yang Kai? Maliban kung ang langit at lupa ay natatakan, maaari siyang mag-teleport ng 10,000 milya, at walang makakahabol sa kanya. Ang aking mga kakayahan ay lampas sa iyong imahinasyon. Ngumisi si Yang Kai. Hindi niya sinabi sa kanya na ginagamit niya ang Space Spirit Bead. Bago umalis, nag-iwan na si Yang Kai ng Space Spirit Bead sa kanyang kwarto, kaya maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Mapait na sabi ni Yuhi. Kung gayon, bakit hindi ka nag-teleport sa Yuan Magnetic Mountain noon? Dati, kailangan nilang maglakbay ng malayo para makarating doon. Hindi pa ako nakapunta sa Yuan Magnetic Mountain, kaya paano ko ito mahahanap? Casual na sagot ni Yang Kai. Napaisip si Yuhi at pumayag. Talagang hindi madaling mag-teleport sa isang lugar kung saan hindi pa napupuntahan ng isa. Kung may nangyaring mali, hindi ito biro. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakarating na sila sa harap ng Secret Chamber. Ang dalawang disipulo mula sa Great Mon Province ay nakatayo sa harap ng lihim na silid, naghihintay na balisa. Nang makita nila si Yang Kai, agad nilang binati. Brother Yang, kamusta ang sitwasyon? Tanong ni Yang Kai. Bago siya umalis, pinipino ni Meng Hong ang 5th grade Sun's True Fire. Ngayong lumipas na ang ilang araw, hindi niya alam kung ano ang takbo nito o kung maayos ba ang takbo nito. Marshall Pick, Kabanata 4026. Pagiging mayaman sa isang magdamag. Ang dalawang disipulo ng Great Mon State ay dahan-daang umiling, mukhang nag-aalala. Hindi nila maiwasang mag-alala. Si Meng Hong ay nag-condensate sa 5th grade Sun's True Fire sa pagkakataong ito, at kung may kaunting pagkakamali, siya ay madadala sa walang hanggang kapahamakan. Lalo nilang kinaiinisan si Chen Yu. Kung hindi dahil sa babaeng ito, paano kaya naranasan ni brother ang ganitong suntok at nakipagsapalaran? Hindi naman ganoon kabilis, sinabi ni Yuhi. Ilang araw na lang, paano magkakaroon ng mga resulta? Ang bilis ng pag-condense ng kapangyarihan ng Yin, Yang at ng 5 elements ay may malaking kinalaman sa kakayahan ng isang tao. Ang pinakamaikling oras ay 10 araw hanggang kalahating buwan, at ang pinakamahabang panahon ay 1 taon. Ikaw mismo ang nag-condense nito, kaya dapat ay mayroon kang karanasan. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang nanliit ang magagandang mata ni Yuhi, na parang may naisip, at natakot na tumingin kay Yang Kai. Sa Crouching Dragon Mountain, humigit kumulang 20 araw lang ang ginugol ni Yang Kai para i-condense ang 7th grade Earth Elemental Power. Ang bilis na ito ay sadyang nakakatakot. Nang i-condense niya ang 5th grade Earth Elemental Power, anong oras ang wala pang kalahating buwan? Ang pinakamatagal na panahon na kinuha niya ay 3 buwan. Pinagsasama-sama ang 7th grade Earth Elemental Power sa loob ng 20 araw, gaano kritikot ang kakayahan at pundasyon ng taong ito. Hindi napansin ni Yang Kai ang kanyang iniisip. Iniisip ang eksena ng i-condense niya ang 5 elements elemental power, parang totoo.
Inutusan niya ang 2 disipulo ng Great Mon Province. Bantayan mo sila sa lahat ng oras. Kung may kakaiba, isumbong mo kaagad sa akin. Oo, Brother Yang. Ang 2 disipulo ng Great Mon Province ay kinulong ang kanilang mga kamay at sumagot. Pagbalik niya sa kanyang silid, sinundan siya ni Yuhi na parang anino. Dahan-daang nas-anay si Yang Kai at wala siyang masyadong pag-aalinlangan tungkol sa kanya. Direkta niyang binilang ang ani ng paglalakbay na ito sa Yuan Magnetic Mountain. Sa ilalim ng Yuan Magnetic Mountain, ang kanyang sariling ani ay hindi maliit. Hindi niya kinolekta ang 3rd grade Yuan Magnetic Divine Stones at mas mababa, ang 3rd grade Yuan Magnetic Divine Stones na mas mataas lang. Kabilang sa mga ito, mayroong higit sa 100 4th grade Yuan Magnetic Divine Stones, higit sa 30 5th grade Yuan Magnetic Divine Stones, at kasing dami ng 4 na 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones. Ito lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong Heaven Opening Pills. Si Yuhi, Go Ziyan, at ang iba pa ay nakakuha ng higit pa. Pagkatapos ng lahat, mas marami silang tao, kaya ang kanilang ani ay humigit kumulang 30% na higit pa kaysa kay Yang Kai. Pagkatapos nito, ninakawan nila ang mga tao sa pasukan ng daanan, at ninakawan nila ang kabuoang 17 hanggang 18 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones. Ito ay isang napaka-nakakatakot na numero, at ito ay sapat na para mabaliw ang mga Blessed Paradise. Sa Great Cosmological Realm lamang magkakaroon ng isang nakakatakot na ani. Sa labas ng mundo, ang isa ay hindi magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa 3,000 universo. Sa kabuuan, hindi binibilang ang Yuan Magnetic Divine Stone sa ibaba ng 3rd grade, mayroong 245 piraso ng 4th grade, 73 piraso ng 5th grade, at 26 na piraso ng 6th grade. Kahit na ayon sa presyo sa merkado, ang Yuan Magnetic Divine Stones na inilagay sa harap ni Yang Kai ay nagkakahalaga ng halos 600 milyong Heaven Opening Pills. Gayunpaman, kung sila ay ibebenta, tiyak na kukuha sila ng mas mataas na presyo. Ang pagpapayaman sa magdamag ay walang iba kundi ito. Bukod dito, ang ganitong uri ng Heavenly Treasure ay isang mahirap na pera. Kahit saan man ito ilagay, hindi ito mapapansin. Sa halip, ito ay isang magandang bagay na magdudulot ng malaking kaguluhan. Young Master, mayaman ka. Napangiti din si Yuhi hanggang sa naging crescents ang mga mata niya. Nakinabang si Yang Kai, at tila mas masaya siya kaysa sa sarili niya. Si Yang Kai ay nasa mabuting kalagayan din, at ang depresyon ng hindi makahanap ng ikapitong baitang banal na bato ay naalis. Tumawa siya at sinabing, medyo lang. Tinakpan ni Yuhi ang kanyang bibig at humajijek. Kung magtatagumpay si Young Master sa hinaharap, huwag kalimutang pumunta sa aking beck and call. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, hanggat mayroon akong makakain sa hinaharap, hindi kita hahayaang magutom. Kumikinang ang mga magagandang mata ni Yuhi. Salamat, Young Master. Pansamantalang inalis ni Yang Kai ang lahat ng Yuan Magnetic Divine Stones at inilabas ang wish pouch. Ang halaga ng Yuan Magnetic Divine Stones ay maaaring kalkulahin, ngunit ang halaga ng pouch na ito ng Yuan Magnetic Divine Light ay hindi maaaring kalkulahin. Ang bagay na ito ay napakalakas at hindi mahuhulaan. Sa ilalim ng buong puwersa, kakaunti ang mga tao sa mundong ito na makatiis nito. Hindi bababasa, walang sino man sa Great Cosmological Realm ang makatiis nito. Gayunpaman, kahit na ang 6 Directions Wish Pouch ay nakakolekta ng maraming Yuan Magnetic Divine Light, medyo nag-aalala si Yang Kai kung paano ito gagamitin. Karaniwan, maaaring gamitin ng isang cultivator ang Yuan Magnetic Divine Light na ito para i-condense ang kapangyarihan ng metal na elemento. Kung ito ay matagumpay, tiyak na ito ay isang pang-anim na baitang banal na bato. Gayunpaman, malamang na walang cultivator sa mundong ito na maaaring maglabas ng ganitong uri ng condensed Yuan Magnetic Divine Light sa selyo ng ligtas. Kung talagang tapos na ito, hindi magtatagal para masira ang selyo ng Yuan Magnetic Divine Light, at ang cultivator ay mamamatay. Mayroon ka bang magandang mungkahi? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo para tingnan si Yuhi. Bagamat baliw ang babaeng ito, siya ay isa pa rin sa 5th grade Yuan Magnetic Divine Stones kung tutuusin. Sa mga tuntunin ng kaalaman at karanasan, hindi maihahambing sa kanya ni Yang Kai. Si Yuhi ay nakasimangot at nag-isip. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang umiling. Wala akong maisip. Kahit na dati niyang pinayuhan si Yang Kai na kolektahin muna ang Yuan Magnetic Divine Light at mag-isip ng paraan para magamit ito sa hinaharap, wala siyang magandang ideya. Gusto niyang makuha ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Light. Sa nakaraang pagganap ni Yang Kai, dapat niyang magawa ito. Gayunpaman, ang pagsasabi nito ay mag-iimbita lamang ng pagtanggi, kaya hindi na kailangang magtanong. Nasa dulo na rin si Yang Kai.
Ang pagkuha ng isang bagay na mabuti ngunit hindi nagagamit ito ay talagang nakadama ng kawalan ng kakayahan. Bukod dito, kung hindi siya nakahanap ng paraan para ilipat ang Yuan Magnetic Divine Light mula sa wish pouch sa lalong madaling panahon, hindi niya magagamit ang 6 Directions wish pouch. Hindi niya mabuksan ang pouch at mailabas ang Yuan Magnetic Divine Light kapag kaharap ang mga kaaway sa hinaharap, tama ba? Kung talagang ginawa niya iyon, hindi imposible, ngunit ang Yuan Magnetic Divine Light ay hindi makakatagal ng higit sa ilang beses. Napakasayang talaga, nagkatinginan sila ni Yuhi, sa kawalan ng gagawin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sumukol na si Yang Kai. Kung talagang hindi ito gumana, may lalabas lamang niya ang Yuan Magnetic Divine Light kapag kaharap ang mga kaaway sa hinaharap. Kung ito ay isang basura, kung gayon ito ay isang basura. Matapos hilingin kay Yuhi na umalis, nag-iisa si Yang Kai para maunawaan ang Wood at Fire Divine Technique. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting kumalat ang balita sa Yuan Magnetic Mountain. Kumalat na parang apoy ang balita na pinatay ni Yang Kai ang isang third-grade Heaven Opening Realm expert na may kapangyarihan ng isang emperor. Maraming tao ang ayaw maniwala. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong kakaiba. Kahit sa Great Cosmological Realm, ang isang Heaven Opening Realm expert ay may pundasyon ng isang Heaven Opening Realm expert. Paanong napakadaling pumatay? Bukod dito, ito ay ginawa sa isang galaw. Gayunpaman, maraming mga tao ang nakakita nito sa kanilang sariling mga mata sa oras na iyon, at ang mga alingaw ay napakatingkad na naging dahilan upang maghinala ang mga tao. Walang usok kung walang ay. Bilang karagdagan, kalaunan ay ninakawan ni Yang Kai ang mga tao sa kuwebo sa ilalim ng Yuan Magnetic Mountain, umaasa sa kapangyarihan ng dalawang mabangis na hayop at sa kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light upang pilitin ang libu-libong tao na yumuko ang kanilang mga ulo at hayaan siyang nakawan sila. Ang pangalan ni Yang Kai ay mabilis na kumalat sa buong Great Cosmological Realm at ganap na pumasok sa larangan ng paningin ng iba't ibang malaki at maliit na puwersa. Masasabing sumikat siya sa isang gabi. Sa pagdaragdag ng panggatong sa apoy, alam ng halos kalahati ng mga tao sa Great Cosmological Realm na ang Yuan Magnetic Divine Stone sa Yuan Magnetic Mountain ay karaniwang nahulog sa bulsa ni Yang Kai, lalo na ang mga 6th grade. Halos walang natira. Sinabi na sa Yuan Magnetic Mountain, si Yang Kai ay nakakuha ng hindi bababa sa 100 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones, at ang 5th grade at 4th grade ay hindi mabilang. Maraming tao ang hindi nakarinig ng pangalan ni Yang Kai, at pagkatapos magtanong sa paligid, madaling malaman na si Yang Kai ang bagong 6th Master of Crimson Star. Para sa isang oras, hindi mabilang na mga tingin ang nakatuon sa Star Market na kinokontrol ng Crimson Star. Araw-araw, magkakaroon ng cultivator na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa ngayon, napuno ng mga tao ang Star Market. Sa paligid ng mansyon ni Yang Kai, sa mga tea house at restaurant, ang mga pares ng mata ay malapit na nagmamasid mula sa malayo. May mga bumisita pa nga at sunod-sunod na nagulat ng kanilang mga pangalan pagdating sa mansyon. Ang mga katulong na nagbabantay sa pinto ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena at nagmamadaling pumunta upang magulat. Hindi mahanap si Yang Kai, hahanapin lang nila si Yuhi. Matapos makatanggap ng ilang alon ng mga tao, si Yuhi ay naiinis. Ang mga taong ito ay malinaw na narinig na si Yang Kai ay nakakuha ng napakaraming magagandang bagay at nagmamadaling lumapit sa kanya upang humingi ng pabor sa kanya. Ipinagmamalaki ng bawat isa sa kanila kung gaano sila kalakas at gustong sumali sa puwersa ni Yang Kai. Ang mga nakakaalam ng kanilang mga limitasyon ay humiling lamang ng isang 5th grade Yuan Magnetic Divine Stone, habang ang mga nagyabang ng walang kahihiyan ay humingi ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Ayos lang kung isa o dalawa lang, pero may mga taong dumarating araw-araw para maglabas ng kalokohan. Sa sobrang galit, binali ni Yuhi ang paa ng isang tao at itinapon ito palabas ng pinto, na nagpatahimik sa mansyon. Sa isang malaking bulwagan, sa ilang upuan, may mga silhouette, bawat isa sa kanila ay nagpapalabas ng malalim na aura. Maliban sa mailap na Great Master, ang iba pang 4 na Masters ng Crimson Star ay naroroon lahat. Chen Tianfei, Madam Qin, Bei Yushan, at ang Uyang Brothers. Sa mahigpit na pagsasalita, 5 sila, ngunit ang Uyang Brothers ay palaging magkasama, kaya maaari lamang silang ituring bilang isang headmaster. Si Lady Poison at Ganhong ay pinatay ni Yang Kai sa bulwagan na ito. Bagamat lumipas ang ilang araw, nananatili pa rin ang amoy ng dugo sa bulwagan. Sa isang espesyal na ginawang upuan, si Chen Tianfei ay nakaupo doon na parang bundok ng karne. Nagsama-sama ang taba sa kanyang mukha at maging ang kanyang mga mata ay natatakpan. Dahan-daang hinugot ni Madam Qin ang mga string ng gukon sa kanyang harapan,
at dahan-daang damaloy ang tunog ng ingay, na para bang isang hindi nakikitang kamay ang dumaan sa puso ng lahat, na ginagawang hindi sinasadyang magpahinga. Tuyong umubo si Chen Tianfei at sinabing, ang mga kamakailang pagbabago sa Star Market, sigurado akong naramdaman ito ng lahat, tama ba? Sinabi ni Biyushan, maraming tao ang dumating. Oo, maraming tao ang dumating. Humalaklak si Chen Tianfei, nandito silang lahat para sa ating sixth head. Ang hindi ko lang maintindihan, hindi ba naiintindihan ng brat na ito ang prinsipyo ng hindi pagpapakita ng yaman? Sinabi ni Yangbing, noong una, hindi ako naniniwala sa mga chismis sa labas, ngunit kamakailan lang, naniwala ako sa kanila. Kung alam ko ng mas maaga, pumunta sana ako sa Yuan Magnetic Mountain upang tingnan. Sinabi ni Chen Tianfei. Huli na ang lahat para magsisi, napunta na sa kanyang bulsa ang lahat. Sinabi ni Ouyang Lai, siya ang sixth head ng Red Star. Dahil may natamo na siya, dapat niyang ibigay ang isang bahagi nito. Bakit walang balita pagkatapos ng napakatagal na panahon? Lumingon si Chen Tianfei at tumingin sa kanya. Bakit hindi mo siya tanungin, Head Ouyang? Nanlamig ang ekspresyon ni Ouyang Lai. Paano niya nagagawang magtanong ng ganyan? Sa araw na pinatay niyang kay sina Lady Poison at Ganhong, nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Ang dalawa sa kanila ay hindi makatagal ng 10 paghinga ng oras sa harap ni Yang Kai. Kahit na sila ay magsanib puwersa, hindi sila magiging katugma ni Yang Kai. Dumura si Chen Tianfei, tumahimik, at sinabing, huwag muna nating pag-usapan ang mga natamo ng sixth head sa ngayon. Nakasakit siya ng maraming tao sa Yuan Magnetic Mountain. Si Headzu ng Thunderlight Sect ay personal na lumapit sa akin at sinabing si Yang Kai pumatay ng 100 hanggang 200 katao mula sa Thunderlight Sect sa Yuan Magnetic Mountain. Maging si Bijian ay namatay sa mismong lugar. Gusto niyang bigyan sila ng paliwanag ng Red Star. Marshall Peak, Kabanata 4027. Recruitment. Gusto ng Thunderlight Sect ng paliwanag mula sa ating Crimson Star. Nagtaas ng kilay si Yangbing. Paliwanag sa puwet mo. Galit na sumigaw si Biyushan. Noong nakaraan, ang ating Crimson Star ay maraming labanan sa Thunderlight Sect sa Star City, at maraming mga disipulong Crimson Star ang namatay sa kanilang mga kamay. Bakit hindi nila tayo binigyan ng paliwanag? Sa aking palagay, ang maganda ang ginawa ni Sixth Head sa pagkakataong ito. Ang mabahong brat na iyon, Bijian, matagal na akong hindi masaya sa kanya, ngunit hindi ako nakahanap ng pagkakataong patayin siya. Makikipag-inuman ako sa Sixth Head mamaya at mag-alok sa kanya ng toast. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Chen Tianfei. Idiniin ni Madam Chin ang kwerdas ng kutsarita at nagtanong. Ano ang sinabi ng first head? Dahan-daang umiling si Chen Tianfei. Walang sinabi ang first head. Kaya wala siyang pakialam. Tanong ni Ouyang Lai. Sinabi ni Chen Tianfei. Ang Thunderlight Sect ay maaaring baliwalain, ngunit ang Sword Pavilion ay kailangang maging mapagbantay. Natigilan si Biyushan. Ano ang kinalaman nito sa Sword Pavilion? Siya ay isang lalaking may baywang na parang oso at matibay ang likod, parang bakal na tore, at diretsong karakter. Kamakailan lamang ay naglilinang siya sa pag-iisa, kaya hindi siya malinaw sa kung ano ang nangyayari sa labas. Kung hindi dahil sa pagpapatawag ni Chen Tianfei, hindi siya lalabas. Sinabi ni Madam Chin sa mahinang boses. Narinig ko na dahil sa ating sixth head, ilang 10 ng miyembro ng Sword Pavilion ang namatay habang kahit ang Starfall Sword Formation ay nawasak. Si Zhongfan, Luo Qingyan, at Luzu ay tumakas na may matinding pinsala at halos mawalan ng buhay sa lugar. Nanlaki ang mga mata ni Biyushan sa hindi makapaniwala. Maging ang matandang lalaking iyon na si Zhongfan ay nasugatan ng husto. Ginawa rin ba ito ng ating sixth head? Bilang head ng Crimson Star, paanong hindi niya malalaman kung gaano katikat ang Sword Pavilion? Sina Luo Qingyan at Luzu ay parehong 4th grade heaven opening tulad niya, ngunit si Zhongfan ay isang 5th grade heaven opening. Kinawian ni Chen Tianfei ang kanyang kamay at sinabing. Wala siyang ginawa, ngunit ang bagay na ito ay direktang nauugnay sa kanya. Masasabi pa nga na ang pagkamatay ng mga taong iyon mula sa Sword Pavilion ay dulot ng sixth head. Nagpadala rin ng mga tao ang Sword Pavilion. Kumunat ang noo ni Madam Chin. Tulad ng sinabi ni Chen Tianfei, hindi natakot si Crimson Star sa Thunderlight Sect, ngunit pinakamabuting huwag pukawin ang Sword Pavilion. Matapos manirahan sa Star City sa napakaraming taon, maging sila ay hindi alam kung anong uri ng mga mapagkukunan ang mayroon ang Sword Pavilion. Madali lang sana kung may pinadala talaga ang Sword Pavilion. Huminga ng malalim si Chen Tianfei. Sa kasamaang palad, hindi nila ginawa iyon. Nang marinig ito ni Madam Chin at ng iba pa, hindi nila maiwasang sumimangot, mukhang nag-aalala. Alam mo kung gaano kabaliw ang mga cultivator ng espada.
Kumunat ang noo ni Chen Tianfei. Hindi lang sinaktan ng 6th manager ang napakaraming tao sa Yuan Magnetic Mountain sa ilalim ng banner ng Crimson Star, ngunit nakipag-away din siya sa buhay at kamatayan sa Sword Pavilion. Hindi malulutas ng mapayapa ang bagay na ito, kumikibot nitong mga nakaraang araw at pakiramdam ko ay may paparating na bagyo. Imposibleng pabayaan ito ng Sword Pavilion. Dahan daw ang umiling si Madam Chin. Sinabi ni Ouyang Lai. Ang bagay na ito ay mahirap hawakan. Mabuti sana kung sila ay nasugatan lamang, ngunit ang problema ay napakaraming tao ang namatay. Bukod dito, ang Starfall Sword Formation ay ang pundasyon ng Sword Pavilion. Ang pagkawasak ng ang Starfall Sword Formation ay katumbas ng paghampas sa mukha ng Sword Pavilion. Imposibleng makuha ito ng Sword Pavilion habang nakahiga. Nagpatuloy si Ouyang Bing. Ipasa ang utos. Sabihin sa mga tao sa ibaba na mag-ingat, lalo na kung makatagpo sila ng mga tao mula sa Sword Pavilion. Iwasan sila hanggat maaari, pinakamabuting huwag makipag-ugnayan sa kanila. Napabuntong hininga si Chen Tianfei. Iyon ang ibig kong sabihin. Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko hahayaang maging sixth head ang apelyidong yang na iyon. Ngayon, sa loob lamang ng ilang araw, ang Crimson Star ay nakapukaw ng napakaraming mga kaaway. Paano ang Crimson Star ay nagtatag ng isang foothold sa Great Void Realm sa hinaharap? Ano ang silbi ng pagsasalita sa likuran? Sa oras na iyon, pinatay niya ang Femme Fatale at Ganhong. Sino ang nang-ahas na magsalita? Totoo ang sinabi niya. Kung hindi siya pumayag na pasukin ang apelyidong yang na iyon sa Crimson Star, higit pa sa Femme Fatale at Ganhong ang namatay. Ngunit iniisip ang kasalukuyang sitwasyon, ang bibig ni Chen Tianfei ay napuno ng kapitan. Lihim siyang nagpasya na bibisita siya kay Yang Kai mamaya at hilingin sa kanya na pigilan ang kanyang sarili sa hinaharap. Ang Crimson Star ay hindi na makapukaw ng anumang mga kaaway. Kung muli nilang nasaktan ang publiko, talagang mahihirapan silang sumulong sa Great Void Realm. Pagkatapos maghiwa-hiwalay, agad na sumugod si Chen Tianfei sa mansyon ni Yang Kai. Hindi napigilan ng mataba niyang katawan na maglakad ng mabilis. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ng mansyon ni Yang Kai. Hindi niya maiwasang sumimangot. Sa kanyang 4th grade heaven opening na pundasyon, natural niyang maramdaman na sa loob ng 1,000 talampakan, may mga pares ng mga mata na lihim na nakatingin sa mansyon ni Yang Kai. Alam niyang kasalanan ito ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Ang pinakamahalagang kayamanan sa buong Yuan Magnetic Mountain ay nasa kanyang bulsa. Sino ba naman ang hindi magseselos? Maging siya, si Chen Tianfei, ay naisip na ito noon pa. May tao sa harap ng mansyon. Isang binata ang nanguna sa isang grupo ng mga katulong at tumayo sa harap ng mansyon. Mayabang na ekspresyon ang mukha niya at matangos ang ilong niya sa langit, parang siya ang amo. Isang cultivator na mukhang gwardya ang sumigaw. Tawagan mo ang iyong master. Sa loob ng gate, tiningnan ni Chen Yu ang grupong ito ng mabangis na mukhang lalaki na may maputlang mukha at mahinang nagtanong. May maitutulong ba ako sa iyo? Sa mga araw na ito, maraming tao ang bumisita kay Yang Kai, bawat isa ay may kani-kanyang maliit na pakana, ngunit mula nang baliin ni Yuhi ang isang paa nila at itinapon siya sa galit, naging mas tahimik ito. Hindi niya inaasahan na may darating pa, at sa pagkakataong ito, ang taong dumating ay sobrang agresibo. Ang taong nagsalita ay malinaw na may aura ng isang eksperto sa Heaven Opening Realm. Si Chen Yu ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena noon at saglit siyang nawalan ng malay. Sinabi ng gwardya, hindi na kailangang makipag-usap sa isang katulong na tulad mo. Tawagan mo ang iyong master. Bagamat si Chen Yu ay may kaunting pakana, ang kanyang lakas ay kulang pa rin at hindi niya makontak ang napakaraming bagay. Sa sandaling ito, hindi niya masabi kung sino ang taong ito, kaya sinabi niyang maghintay sandali at nagmamadaling pumasok para hanapin si Yuhi. Hindi niya alam na si Yang Kai ay nag-iisa, ngunit wala siyang mukha upang makita si Yang Kai. Pagkatapos ng usapin kay Zhou Xingchen, nagpapasalamat na siya na makapag-stay dito. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na puntahan si Yang Kai? Inaayos ni Yuhi ang sarili sa harap ng salamin. Nang marinig ito, lumungkot ang mukha niya. Nakakainis. Ibinaba ang kanyang lapis sa kilay, galit niyang sinabi. Tingnan mo kung anong klaseng Tom, Dick, o Harry ang dumating. Itinaas niya ang kanyang damit, lumabas siya. Pagdating niya sa harap ng gate, bahagyang kumunot ang noo ni Yuhi. Ang paningin ni Chen Yu ay hindi sapat at hindi gaanong makakita, ngunit bilang isang 5th grade heaven opening cultivator, masasabi niya sa isang sulyap na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay hindi karaniwan. Kung tutusin, paano magkakaroon ng maliit na background ang isang taong maaaring gumamit ng Heaven Opening Cultivator bilang bantay? Bagaman ito ay dalawa lamang sa 2nd grade Heaven Opening Cultivator. Gayunpaman,
ang kanyang sariling lakas ay hindi masama, kaya hindi siya masyadong natakot. Sino kayong mga tao? Tumingin si Yuhi sa nangungunang guard at nagtanong, ang magagandang mata nito ay lihim na sumusulyap sa binata sa likuran niya. Dati, kapag si Chen Yu ay nagsasalita dito, ang ilong ng binata na ito ay nakataas sa ere, hindi man lang tumitingin kay Chen Yu, ngunit nang lumabas si Yuhi, nagliwanag talaga ang mga mata ng lalaking ito at tiningnan niya si Yuhi mula ulo hanggang paa, walang kurap, pinitik ang kanyang dila na parang tuwang-tuwa. Malamig na ngumuso si Yuhi sa kanyang puso, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Bago pa makapagsalita ang gwardya, sinabi ng binata, "Ikaw ba ang may-ari ng lugar na ito? Iba sabi mo lalaki iyon?" Kinagat ni Yuhi ang labi niya at ngumiti. Ang aking young master ay nasa liblib, kaya hindi komportable para sa kanya na makakita ng mga bisita. Young master. Nagulat ang binata at tumingin kay Yuhi na may pagdududa. Kung gayon ikaw ay. Natural akong katulong ng young master. Nang marinig ito ng binata, agad siyang nagpalitaw ng sakit at umiling. Sayang, sayang. Ang ganyang katakataka sa harap niya ay kasambahay ng iba, kaya Eno ang nakakaalam kung ilang beses na siyang nadungisan, na nagparamdam sa kanya ng sobrang sakit. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, kahit ganito ang kaso, naghahanap lang siya ng laruan, hindi asawa. Kung hindi siya masaya sa hinaharap, maaari niya itong itapon, kaya ngumiti siya at sinabing, "Miss, gusto mo bang iwanan ang iyong young master at sumunod sa akin? Kung handa kang sundin ang young master na ito, ang young master na ito, ginagarantiyahan na ligtas kang aalis sa Great Cosmological Realm na ito at magkakaroon ng magandang kinabukasan." Sa sandaling sinabi ito, nakangiti pa rin si Yuhi, ngunit nagbago ang ekspresyon ng guard na nagsalita kanina at lumapit siya sa binata at mamulong. "Young master, mas mabuting huwag mo nang guluhin ang babaeng ito." "Bakit?" Nataranta ang binata, sinabi ng gwardya. Mula sa kanyang aura, ang hamak na ito ay hindi bababa sa isang mid-grade heaven opening cultivator. Hindi niya makita ang tiyak na paglilinang ni Yuhi, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Paano ito posible? Natigilan din ang binata. Gaano man siya katamarin, alam niya kung ano ang kinakatawan ng mga mid-grade heaven opening cultivators. Hindi siya nang ahas na maniwala dahil malinaw na sinabi ni Yuhi na isa lang siyang katulong. Anong uri ng tao ang maaaring gumamit ng mid-grade heaven opening cultivator bilang isang kasambahay? Kahit na mayroon lang siyang dalawang second-grade heaven opening cultivator bilang mga katulong, kaya maaaring mas makapangyarihan ang may-ari ng mansyon na ito kaysa sa kanya. Dahan-daang umiling ang gwardya na may marangal na ekspresyon. Ngumisi ang binata, paano kung siya ay isang mid-grade heaven opening cultivator? Naglakas loob ba siyang hawakan ako? Bagaman sinabi niya ito, hindi siya naglakas loob na tumingin kay Yuhi ng walang prinsipyo. Lumingon ang gwardya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. "Patawarin mo kami, miss. Galing kami sa Qingming Blessed Land, kaya malamang narinig ni Miss." Qingming Blessed Land. Naging malamig ang ekspresyon ni Yuhi. Natural na narinig niya ang pangalang ito dati. 36 na paraiso at 72 Blessed Lands ang nangungunang puwersa ng 3,000 mundo. Ang sinumang maglakas loob na gumamit ng salitang Blessed Land sa kanilang pangalan ay tiyak na isa sa 72 Blessed Lands. Hindi sila ma-provoke ng mga ordinaryong tao. Matagal na niyang nakita na ang grupong ito ng mga tao ay may ilang background, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay mula sa Qingming Blessed Land. Dito, para magkaroon ng dalawang heaven opening cultivator bilang mga bantay, hindi magiging masama ang katayuan ng binatang ito sa Qingming Blessed Land. "Kaya galing ka sa Qingming Blessed Land. Anong negosyo mo dito?" sabi ng second-grade heaven opening cultivator. "Ganito, uhaw sa talento ang aking young master at nabalitaan niyang medyo malakas ang may-ari ng lugar na ito, kaya gusto niyang kunin siya sa ilalim ng kanyang utos." "Tama iyan," tumanggo ang binata. "Sa mundong ito, ang mga talento ay mahirap makuha. Ang young master na ito ay nagustuhan ng iyong young master. Tawagan mo siya upang makita ako." Hanggat sinusunod niya ang young master na ito, hindi ito magiging isang problema na dalhin siya sa Qingming Blessed Land pagkatapos naming lisanin ang Great Void Realm. May pagmamalaki sa mukha niya, naniniwalang walang tatanggi sa ganoong kondisyon. Kakaiba ang ekspresyon ni Yuhi. Si Yang Kai ay isang henyo, at ngayon ay may gustong kumuha sa kanya sa ilalim ng kanilang utos. Hindi pa nakakita si Yuhi ng ganoong kayayabang na tao sa kanyang buhay. Kung ibang tao ang magsasabi nito, sana ay nabali niya ang kanilang mga paa at itinaboy ang mga ito, ngunit ang mga taong ito sa kanyang harapan ay mula sa Qingming Blessed Land, kaya hindi makagalaw si Yuhi. Kung hindi, ito ay magdudulot ng gulo para kay Yang Kai, at ito ay magiging isang sakuna sa labas ng Great Void Realm. Martial Peak, Kabanata 4028.
Divine Cauldron Heaven Shuzin. Ang aking young master ay kasalukuyang nasa retreat, bakit hindi muna kayong lahat bumalik at hintayin ang paglabas ni young master? Sabi ni Yuhi. Sumagot ang binata, tawagan mo na lang siya. Natatakot ako na hindi ito magiging komportable. Dahan-daang umiling si Yuhi. Ang binata ay mukhang naiinis. Ano ang nakakainis dito? Itong young master na ito para makita siya ng personal ay ang kanyang karangalan, maglakas loob ba siyang hindi niya ako bigyan ng mukha? Bahagyang ngumisi si Yuhi at unti-unting nawalan ng pasensya. Natatakot siya sa Asher Darkness Paradise at hindi sa bastos na young master na ito bago niya, kaya paano niya sineseryoso ang mga banta nito? Paulit-ulit na nagsasalita ng bastos ang lalaking ito, at kung talagang nagalit siya sa kanya, ano ang magiging masama sa pagbash sa kanya? Samandal ang gwardya na nagsalita kanina at mamulong ng ilang salita sa tenga ng binata. Kumunot ang noo ng binata at naging malungkot ang mukha niya saglit bago niya sinabi na may hindi kasiya siyang ekspresyon. Sige, itong young master na ito ay mananatili sa pinakamalaking inn dito. Bahagyang tumango si Yuhi. Sige. Sinulyapan muli ng binata si Yuhi, dahan-daang umiling, bumantong hininga, at umalis kasama ang kanyang mga tao. Nilinggan ni Yuhi ang kanyang ulo, tumingin sa hindi kalayuan, at nakangiting sinabi. Nandito ba si Master Chen? Si Chen Tianfei ay nakatayo sa hindi kalayuan at hindi itinago ang kanyang kinaroroonan, kaya natural na nakikita siya ni Yuhi. Nakatambak ang taba sa kanyang mukha at naningkit ang kanyang mga mata sa mga biyak habang inilipat niya ang kanyang napakataba na katawan sa harapan ng mansyon, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at binati. Seventh Master. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng binata, tinanong niya. Sino ito? Sumagot si Yuhi. Sinabi niya na siya ay mula sa Qingming Blessed Land, ngunit sino ang nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo? Tumango si Chen Tianfei. Ang isang Emperor Realm Master lamang ay maaaring magkaroon ng dalawang Heaven Opening Realm bilang mga bantay. Kahit na hindi siya mula sa Qingming Blessed Land, natatakot ako na hindi maliit ang kanyang background. Ano ang ginagawa nila dito? Tinakpan ni Yuhi ang kanyang bibig at humajijek. Nagustuhan daw nila ang aking young master at gusto siyang kunin sa ilalim ng kanilang pakpak. Hindi ba sa tingin mo ito ay nakakatawa? Humalaklak si Chen Tianfei. Sobrang pagmamalabos nila sa kanilang sarili. Paanong ang isang pambihirang tulad ni Yang Kai ay magpapasakop sa iba, lalo na sa Great Void Boundary? Nang makita ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang sariling mga mata, naramdaman ni Chen Tianfei na walang sinuman sa Great Void Boundary ang kanyang kalaban, maliban kung mas marami sila sa kanya o inayos ang isang spirit array ng maaga. Pagbabago ng paksa, nagtanong si Chen Tianfei. Nasaan ang sixth head? Pumunta din si Headmaster Chen para hanapin si young master. May panghihinayang ekspresyon sa mukha ni Yuhi. Nakakalungkot talaga. Si young master ay kasalukuyang nasa closed-door cultivation. Nagulat si Chen Tianfei. Nagtataka siya kung bakit nag-iisa si Yang Kai noong kababalik niya mula sa Yuan Magnetic Mountain. Tumango siya at sinabing, kung ganoon ay ganoon din ang sasabihin sa seventh boss. Sinabi ni Yuhi, pumasok ka at mag-usap. Kung tutusin, lahat sila ay mula sa Crimson Star, at hindi nararapat na panatilihin sila sa labas. Bukod dito, gusto rin ni Yuhi na malaman ang intensyon ni Chen Tianfei sa pagpunta dito. Matapos siyang imbitahan sa guest hall, pinaghain siya ni Chen Yu ng tsaa. Hindi nagpatalo si Chen Tianfei at dumiretso sa punto. Ito ay walang iba kundi si Yang Kai na nagdulot ng kaguluhan sa Yuan Magnetic Mountain, na nagdulot ng matinding panggigipit kay Qixing. Nagpadala na si Lei Guang ng mga tao para kondenahin ang Qixing at humingi ng paliwanag. Kung hindi, gagawin nila ito at iyon. Ipinaliwanag din niya ng detalyado kay Yuhi kung gaano katikot ang Sword Pavilion. Sa madaling salita, gusto niyang maging mas pinigilan si Yang Kai kapag lumabas siya sa hinaharap. Dahil siya ang sixth head ni Qixing, dapat niyang isaalang-alang ang mga bagay mula sa pananaw ni Qixing. Si Yuhi ay natural na nagkunwaring pagkamagalang at sinabing ipapasa niya ang mga salita ni Yang Kai pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa. Dahil hindi niya makita si Yang Kai, walang choice si Chen Tianfei kundi umalis. Matapos paalisin si Chen Tianfei, tumalikod si Yuhi at pinaalalahanan si Chen Yu na kung sino man ang muling kumatok sa pinto, kahit sino pa ito, hindi sila matatanggap. Paulit-ulit na tumango si Chen Yu. Sa loob ng lihim na silid, ang kamalayan ni Yang Kai ay nakalubog sa dawsil, naramdaman ng wood at fire element sa loob. Ang sigla ng wood elemental power at ang marahas at dominanteng kapangyarihan ng fire elemental power. Bahagya, parang may naintindihan siya, pero may kulang pa rin. Parang may manipis na pelikula sa kanyang harapan na hamarang sa kanyang paningin. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagpasakit sa kanyang puso.
Bagamat naiintindihan niya na hanggat natusok niya ang manipis na pelikulang ito, makakakita siya ng ibang mundo, wala siyang kapangyarihan. Alam din niyang kay na ang mga bagay tulad ng mga pagkakataon ay hindi maaaring pilitin, kaya maaari lamang niyang hayaan ang kalikasan na dumaan sa landas nito, paulit-ulit na pinapaalalahanan ang kanyang sarili na manatiling kalmado at malinis sa lahat ng nakakagambalang kaisipan. Lumipas ang mga araw. Sa araw na ito, si Yuhi, na walang magawa at nakikipag-chat kay Chen Yu, ay biglang sumimangot at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa labas. Tanong ni Chen Yu, anong problema? Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay mas mababa at wala siyang napansin na kakaiba, ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Yuhi, halatang may nangyari. Ngumiti si Yuhi, may isang maliit na daga ang pumasok. Saglit na natigilan si Chen Yu, ngunit mabilis siyang nag-react at hindi niya maiwasang magulat. Sino ang magiging matapang na papasok sa mansyon ng iba? Bukod dito, ang mansyon na ito ay protektado ng isang spirit array, kaya kung isang ordinaryong tao ang gustong pumasok, kailangan nilang lusutan ang spirit array. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang anumang pagbabago sa enerhiya. Sa madaling salita, ang taong ito ay dapat na napakahusay sa spirit arrays, kung hindi, imposible para sa kanila na maging napakalihim. Maghintay ka rito, titingnan ko. Sabi ni Yuhi, at nawala ang kanyang maislan na anyo sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Chen Yu ang isang pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya na hindi masyadong marahas na sumabog sa isang lugar sa mansyon, ngunit mabilis itong kumalma. Pagkatapos ng isang dosenang paghinga, pumasok si Yuhi na may hawak na tao at bigla siyang itinapon sa lupa. Tumingin si Chen Yu nang may pagtataka, at nakita niya na ang taong ito ay may katamtamang kutis at may kaunting taba sa kanyang mukha. Hindi siya matangkad at malinis na medyo mataba. Sa pagtingin pa lang sa kanyang mukha, dapat ay napakabait niyang tao, kaya talagang hindi maisip ni Chen Yu kung bakit papasok ang taong iyon sa mansyon ng ibang tao. Auntie, sasabihin ko lang sa'yo, hindi ibig sabihin na hinayaan kong mahuli ang sarili ko, hindi kita matatalo, ayoko lang makipag-away sa babae. Bumangon ang munting mataba at nag-ayos ng damit. Bagamat nahuli siya rito, hindi siya nagpanik. Auntie. Napataas ang kilay ni Yuhi nang marinig niya ito, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang maliit na mataba ay lumiit ang kanyang ulo at biglang tila may naisip, mabilis na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Brother," malamig na ngumuso si Yuhi. "At least alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo." Bumantong hininga ang maliit na mataba sa kanyang puso. Naisip niya na tama ang kanyang amo. Kahit anong klaseng babae siya, lagi niyang pinapahalagahan ang edad niya at ang paraan ng pakikitungo ng iba sa kanya. Dapat laging maging maingat kapag nakikipag-usap sa mga babae. Ito ay hindi karaniwan para sa isang salita upang maging isang kaaway. Matapos maunawaan ito, kinuyam ng maliit na mataba ang kanyang mga kamao at sinabing, "Brother, maaari ko bang itanong kung nasaan ang may-ari ng lugar na ito? Bakit mo siya hinahanap?" Sumulyap si Yuhi. Hindi alintana kung ang maliit na mataba na ito ay nakapasok sa lugar na ito o hindi, ang kanyang mukha ay napakaamo, at imposibleng makaramdam ng anumang pagkasuklam kapag nakatingin sa kanya. Bahagyang ngumiti ang maliit na mataba, na tila hindi maarap. Bigyan mo siya ng pagkakataon, at humingi ng ilang mga benepisyo sa parehong oras. Pagkataon, kakaiba ang ekspresyon ni Yuhi habang tinitignan siya ng taas-baba. Hindi mo maiisip na sabihin na galing ka sa isang paraiso at gusto mong kunin ang may-ari ng lugar na ito sa ilalim ng iyong utos, tama. Saglit na natigilan ang munting mataba, saka umiling at sinabing, "Hindi mangyayari iyon, kahit na gusto niyang pumasok sa sekta ko, depende kung may kakayahan siya. Kung hindi, hindi na siya makakapasok." Nagtataka na tanong ni Yuhi, "Napakahigpit ba ng sekta mo pagdating sa pagtanggap ng mga tao?" Mataimtim na tumango ang munting mataba. Nangangahulugan ito na hindi ito isang normal na uri ng mahigpit. "Nasaan ang sekta mo?" Nakangiting tanong niyo. "Divine Cauldron Heaven." Walang pakialam na sagot ng munting mataba. Agad na nanlaki ang magagandang mata ni Chen Yu, at tumigil din ang pagtawa ni Yuhi. Dalawang pares ng magagandang mata ang tulala na nakatingin sa maliit na mataba, na iniisip na mali ang kanilang narinig. Divine Cauldron Heaven, iyon ay isa sa 36 na paraiso, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa 3,000 mundo. Dati, nang dumating ang isang hedonistic na young master mula sa Qingming Blessed Land, naisip nila na malakas ang background nito, pero sino ba ang nakakaalam na may mas malakas na background? Casual na kinukutsa siya ni Yuhi, at hindi niya inaasahan na manggagaling talaga siya sa isang paraiso. Hindi niya maiwasang magtanong ng same time. "Anong patunay ang mayroon ka?"
Saglit na hinimas ng maliit na mataba ang kanyang dibdib, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at naglabas ng isang itim na token, inilagay ito sa harap ni Yuhi. Ang token ay may nakaukit na pangalan. Shuzin. Ang pangalan na ito ay dapat na pangalan ng maliit na mataba. Binaliktad ni Shuzin ang token, at sa likod ng token, isang divine cauldron na may sinaunang aura ang pumasok sa mga mata ni Yuhi. Nagulat si Yuhi. Ito talaga ang disciple token ng Divine Cauldron Heaven. Bagamat hindi pa niya ito nakita, sa ilalim ng pangunawa ng kanyang divine sense, malinaw niyang naramdaman na may malaking divine technique na nakatago sa loob ng token na maaaring sirain ang langit at lupa. Karaniwan, ang mga piling alagad ng mga paraiso ay magkakaroon ng gayong pagkakakilanlan. Ang token na ito ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan, kundi isang nakapagliligtas buhay na divine technique na ipinagkaloob ng kanilang Panginoon. Hindi ito maaaring peke. Naisip ni Yuhi na kahit na nasa labas siya, kasama ang kanyang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivation, kung haharapin niya ang divine technique sa token na ito, tiyak na mamamatay siya. Ang taong nag-iwan ng divine technique sa token na ito ay talagang isang high-grade Heaven Opening Realm Cultivator. Sa ganoong background, kung ang maliit na mataba na si Shuzin ay nagmula sa Divine Cauldron Heaven o hindi, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi masyadong masama. Hindi na niya kailangang magpanggap na alagad ng ibang sekta. Nagkatinginan sina Chen Yu at Yuhi at nakita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Kaya ito ay isang disipulo ng Divine Cauldron Heaven. Mangyaring ipagpaumanhin ang aking kabastusan. Ang ugali ni Yuhi ay hindi maiwasang maging mas magalang. Mabuti kung hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, ngunit ngayong alam na niya, kailangan pa rin ang pag-uugali. Elder sister, huwag mo akong pansinin. Dumating ako nang hindi inanyayahan at nasaktan ang dignidad ng master ng lugar na ito. Tumawa si Chenzin at magiliw na sinabi, nang walang kaunting pagmamataas ng isang disipulo ng Divine Cauldron Heaven. Pinalagitik ni Yuhi ang kanyang dila sa pagtataka. Marami na siyang nakitang cultivator ng Divine Cauldron Heaven dati, at sino sa kanila ang hindi nakatutok sa tuktok ng kanilang mga ulo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tulad ni Shuzin, kaya hindi niya maiwasang magtaka. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Yuhi. Sinabi mo ngayon lang na narito ka para bigyan ng pagkakataon ng aking young master at humingi ng ilang benepisyo sa parehong oras. Tama iyan. Pwede mo bang liwanagin ng mabuti? Tanong ni Yuhi. Ang maliit na mataba ay agad na napahiya. Hinaplos niya ang kanyang dalawang matatabang kamay at sinabing may nakakabigay puri na ekspresyon. Ganito ito, sister. Nabalitaan ko na ang master ng lugar na ito ay nakakuha ng maraming 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones. Bukod dito, ang lahat ng Yuan Magnetic Divine Stones ay ginawa niyang alisin sa buong Yuan Magnetic Mountain, kaya gusto kong humingi sa kanya ng isang piraso. Oo naman, ang maliit na mataba ay gumamit pa ng ilang mga daliri upang kurutin ng bahagya, na nagpapahiwatig na gusto niya lamang ng kaunti at tiyak na hindi marami.